Talagang sinasabi na niya na nagkaroon ng problema, pero naghugas kamay siya at hindi siya ang kasama, hindi siya ang mastermind. Power of the purse is with the House of Representatives. So imposibleng hindi alam niya yan, imposibleng hindi niya unutusan si Congressman Ko. Sana ang ipinatawag nila dito, itong mga nag-file. Ito si Reverend Father Joel Saballa, Reverend Father Joselito Sarabia. As mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Oh, is this a declaration of ultimate facts? No, this is a matter of opinion. How did you know that she was unsatisfied with the budget given to her? Yan ang mga clarificatory question. The reason inilagay itong mga statement na dito is not about the search for truth. This is clearly a demolition. Dagdag Balita News Update. Welcome back mga kabataan, magandang buhay. Nagbabalik na naman ho tayo upang maglalahad pa rin ho ng mga makatotohanang impormasyon na hindi nyo po mapapanood or maririnig sa mainstream media dahil alam nyo naman po mga kabataan, yung mainstream media sa panahon ngayon ay wala na ho silang kredibilidad dahil nga po ay may kumukumpas na ho sa kanila. So dito ho mga kabataan, ilalahad ho natin yung katotohanan at dito lamang ho tayo sa tama. Dahil po ang ating ipapakita ngayon na mga paksa ho patungkol ho ito sa impeachment pa rin ni Sara Duterte. Lalo na itong si Attorney Torion ay kinwestiyon ho ang impeachment complaint mga kabaitaan nitong si Saballa et al. Unang-una, hindi ho natin nakikita si Saballa o pinatawag man lang dyan sa Committee on Injustice mga kabaitaan dahil sabi niya dito na itong si VP Sara Duterte ay ruled daw ng iron fist dyan sa Davao City. Ang tanong po ba, ito po ba ay may ebidensya? At ito po ba ay may basihan? Well, maya-maya po, pakikinggan ho natin dito si Attorney Torion. Samantala naman po, itong si Tambuaya ay talagang binanatan ho rito ng husto ni Professor Malotikia na tila baga ito ay naging si Poncio Pilato. Nabuhay si Poncio Pilato dahil itong si Tambuaya mukhang naghugas kamay ho at meron na ho yata itong ituturo at ipinaghahandaan na ho nito sa tamang panahon na kanyang ibubunyag kung sino ba talaga yung mastermind kasi nga hindi daw siya mastermind at di siya papayag na gawing scapegoat mga kabalitaan sa usaping nakawano sa mali-maletang pera nitong mga maletagang mga kabalitaan. Then maya-maya po pakikinggan din natin itong si idolo nating abogado, si Attorney Mike Operario. Dahil siya po ay may mga sinasabi ho rito patungkol naman ho mga kabalitaan sa propaganda at para ho siraan si Sara Duterte. Dito muna tayo kay Prof. Malotikia. Pakikinggan ho natin dahil dapat ho mapanood nyo po itong video ito para ho may makukuha ho kayong impormasyon at para makapag-decide ho kayo ng buo kung ano po ho ba ang katotohanan sa mga pangyayari ho sa ating bansa. Kung susumahin natin lahat, para bang pag-amin nyo na meron ngang katiwalian na nangyayari doon sa kanilang pagbabudget sa mga nakalipas na national budget po natin po? Oo, Admar. Talagang sinasabi na niya na nagkaroon ng problema, pero naghugas kamay siya at hindi siya ang kasama, hindi siya ang mastermind. Tinuon niya kay Senator Chis Escudero at saka kay Congressman Saldico. Yun namang si Saldico, chairman lang yun ng appropriations eh. Kaya medyo yung umpisa okay, maganda, hinihintay ng tao ano ang magiging katapusan. Yung dulo, parang itinuon niya dun sa iba at siya'y malinis, no? Ang sabi pa nga niya, ilalabas niya yung affidavit na sinabit niya. Hinihintay ko yung itong araw na ito pero wala akong nakikita. Sinabi rin niya na ilalabas niya yung listahan ng proyekto niya dahil hindi nag-benefit ang kanyang distrito. Alam mo, dun sa una namin pag-aaral, sinabi namin doon na merong 66 contractors in his district in Leyte province alone. Sa daming ganong kontratista,
di madaming ganong proyekto. At dahil maraming ganong proyekto, maraming pondong nabigay. Kaya hinihintay ko yung sinabi niya na ipapublic niya pero wala pa na nangyayari doon, no? At saka ine-expect ko bilang ikaw ang ama ng House of Representatives that you take full responsibility for what happened. Dinistinguish niya kasi ang implementation, ang command responsibility as being executive. Mali doon. Kasi meron ring command responsibility ang pinuno ng legislatura. Both ang Speaker at ang Senate President. Opo. So, kayo po ay hindi naniniwala dito sa kanyang sinabi rito. I-quote ko lang siya ha. Sabi niya, no speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches and government agencies. Sabi pa kasi niya sa una pang mapahayag, But the House is not one person. It is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, institutional process. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. Yun nga, no Speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. Alam mo, Admar, yung sinabi niya na no one person can control, tama naman siguro yon kasi ang legislative body is collegial. The decisions will have to be made in plenary. Pero yung sinabi niyang wala siyang control sa 85 standing committees, sa chairperson, sa madidiscuss sa plenary, sa anong uunang papasok dyan sa rules, yan ay call ng speaker. Kung meron siyang gustong diinan, kung meron siyang gustong committee na mag-take responsibility on a given issue, o kung may gusto siyang committee na, o gusto ko ito, ilabas nyo kaagad ha, na ganito ang linyahan. Yan ay sa ika-20th Congress na tayo, since 1987, napakalaki ng role ng speaker. In fact, kung maliit ang role ng speaker, dapat wala siya sa line of succession. Pero nasa succession siya, and it tells to everyone how important the role is. He might just be fourth in the line of succession, but truth and in fact, ang speaker, lalo na sa deliberative democracy, ay ninumbrahan niya ng Pangulo. Nakita naman natin nung pagkatapos ng eleksyon, ang dapat naging speaker ay si kinatawan Gloria Macapagal Arroyo, pero dahil nag-express itong si Speaker Martin Romualdez ng interes at dahil magpinsan nga, nag-give way si former Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Anong ginawa niya? Just to show how powerful he is. Nung nakita niyang may pagpupulong-pulong ang ilang kongresista sa South Korea, hindi ba inalis niya si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo? Hindi ba siya ang may pagpili ng kung sino magiging chairman ng appropriation, chairman ng accounts? Yun ay very important committees. Kung sino ang members ng House of Representatives sa Commission on Appointment. So hindi utility lang ang speaker. Ang speaker ay sinusunod ng 345 members. So, ibig sabihin no dito, mga kabalitaan, sa sinasabi pala ni Professor Malutiquia dito, na nakalatay ho talaga sa dugo ho ng Romualdez at ng Marcos ang pagiging traidor at pagkawalang delikadesa ho, mga kabalitaan. Sa sinasabi dito ni Prof. Malo na nag-giveaway nga, bumaba nga sa pwesto bilang Speaker of the House itong si Gloria Macapagal Arroyo para ho bigyan ng daan na makaupo bilang Speaker of the House itong si Tambuaya. Sa madaling salita, malaki ho yung utang na loob ho nito, mga kabalitaan, kay former President Gloria Macapagal Arroyo. Now, nung sabi ni Prof
na merong meeting daw sa, saan ba yung lugar? South Korea ba yun? Something Korea? O tinanggal ho dito niya si former President Gloria Macapagal Arroyo. Katraiduran ho ng Marcos at ng Romualdez ay tatak na ho sa kanila mga kabalitaan. So hindi na pala tayo magtaka ho nito. Ang kanilang pagtraidor kay Inday Sara Duterte, planado naman ho talaga ho ito dahil nga sa pagiging ilusyonado at ambisyoso itong tambuhayang palaka mga kabalitaan. So, mali yung characterization na ginawa niya. Siguro kaya niya yan ginawa dahil nga pinapakita niya na wala akong kinalaman dyan sa nangyari sa budget. Again, ang power of the purse is with the House of Representatives. So, imposibleng hindi alam niya yan, imposibleng hindi niya unutusan si Congressman Ko, at imposible na hindi niya rin alam ang small committee. Kaya nga ako sabi ko doon sa isa kong kausap kanina na dating politiko, sana naghayag na siya ng ano yung kinalaman niya, ilinabas niya ang small committee, no? At sinabi niya, oo, nagkamali kami dun sa paglalagay, at least yung realignment ng foreign assisted projects into unprogrammed appropriations, o yung paggalaw sa budget ng PhilHealth, hindi lang naman isang beses eh. Nandyan ang Maharlika Fund, nandyan ang PhilHealth, nandyan ang PDIC. Maraming instances at lahat yan lumalabas at nasasabing tama ang taong bayan dito sa ginagawang oral argument sa Supreme Court. Opo, at doon din sa kanyang pahayag, itinuro din niya itong sa executive. Kasi sabi pa nga niya dito, that is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch. Sabi pa niya dito, so if the allegation that there was systematic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question, where does implementation actually happen? Pero kung iko-connecta natin doon sa sa mga sa oral arguments sa Supreme Court kahapon, yung mga main project na inilipat doon sa yung mga unprogram na mga project nilipat sa program, yung mga nasa program nilipat doon sa di ba nasa Congress yung kapangyarihan na noon, bakit ganun ang nangyari? Oo, tama ka doon. Kasi ang Kongreso, ang power of the purse, hindi nila pwedeng taasan ang sinasubmit sa National Expenditure Program. Yun yung budget ng presidente. Ang pwede nilang gawin is to realign. Wala naman batas na nagsasabi, bawal mong galawin ang foreign assisted projects patungo sa program. Well, nagsasabing ganon. By tradition, sinasabi nila, yan standby lang. Pero magugulat ka, yung standby based on revenue collection ng bansa, doon lang mapopondohan ang program. Ang katakataka, bakit napondohan, di ba? Kahit nga yung for later release, wala namang policy dyan eh. Ginawa lamang yan nung huling administrasyon, kung natatandaan nyo, nagkaroon ng impasse sa budget, I think that was 2019. So nagkaroon ng for later release. Yun yung impoundment ng budget. Medyo technical. Pero ang kasagutan dun sa iyong tanong, hindi mo mahuhugas kamay na hindi mo alam ang nangyari sa budget. Kasi every step of the way, naandyan ka. In fact, kung titingnan mo yung valedictory niya at the end of every session, parating niyang ina-upload ang members ng House na nagawa nila ito, na isa tuparan nila ito. So it is not as if he does not know. Kaya ngayon yung problema ko dun sa kanyang statement kagabi, how I wish na pinatutuhanan na niya at sinabi niya talaga anong nangyari kaysa nag-threaten. Kasi ang tao tuloy nagdududa, ano ba ito, diversionary o totoo? No? Bakit ko nasabing diversionary? Kasi nangyari siya on the eve of the second discussion on the impeachment.
tuwing eve ng impeachment schedule, may nangyayari. Nung April 14, ilinabas yung supplemental budget na hindi naman yun inaccept during the filing. Ngayon naman, itong kay Speaker Romualdez, hindi ko alam kung yan konektado rin sa impeachment, na nagsisignal siya sa mga colleagues niya, yung mga kasama niya na dito na tayo. Kaya yung pagkasalita niya kagabi, maraming implications yun at certainly may impact rin yun sa impeachment. Alright, tama po dito. Yun din po yung assessment natin sa paglabas dito ni Tambuaya, mga kabalitan. Dahil kung matatandaan nyo po, itong si Desara, nung nagdeklara na ho itong tatakbo sa darating na 2028 presidential election, at sinasabi ho ng mga buhaya dyan sa Kongreso, lalo na sa Committee on Injustice, na diversionary tactic daw ito para daw yung mga tao ay mas lalo hong didikit kay Sara Duterte, mas lalo siyang susuportahan, at sinasabi nila na ito po talaga ay paraan ho ng ating pangalawang Pangulo para sila po, sabi nga ng iba, nilinlang daw ng Pangalawang Pangulo yung tao sa kanyang pagdeklara ho dahil may kinaharap ngayon ng impeachment trial. So, or impeachment, hindi pa trial kasi wala pa. Hindi pa na-impeach Inday Sara Duterte. Yung kanilang mini trial, mga kabitan, para ho makakolekta ng karagdagang ebidensya na in which napaka-unconstitutional ho ito. Now, itong si Tamba, sinusundan niya po, ginaya-gaya, copycat ho itong si Tamba sa estilo ho ni Sara Duterte. Nung lumabas to ho yung AMLAC, siyempre parang nabulabog ho yung taong bayan. Totoo kaya ito? Marami ng mga hokus-pokus na nagdududa na rin. Yung iba hindi talaga naniniwala. Karamihan hindi ho naniniwala sa palabas ng AMLAC at ng mga buaya sa Kongreso. At saka rin naman lumabas itong si Tambuaya. Akala niya siguro makakuha ho siya ng simpatsya sa taong bayan dahil sabi niya hindi daw siya ang mastermind. So ibig sabihin meron talagang mastermind, at ang pinakamahalaga rito ay may pag-aamin ho na totoo po yung maletagang na nakawan ho sa kanilang grupo, na kung saan naman po ay pinatutunayan ho ito ni Saldico, na ni Gutesa at 18 ex-sundalo ho, mga kabalitaan. Ito naman hong si Atty. Torion, kinwestiyon ho itong impeachment complaint kung bakit itong si Saballa sinasabing nag-rule daw ito si Inday Sara Duterte na iron fist diyan sa Davao City. Kumbaga, yung kanilang pamamalakad, yung kamay na bakal daw, mga kabalitaan, ginaya niya daw yung kanyang tatay. Meron bang ebidensya? Meron ba silang may sumiting karagdagang impormasyon? O di kaya magpapatunay na ito po ang totoo na sinasabi ho ng paring ito? Sabi nga, speaking of pare, binabatikos nila si Father Siano. Pero ba't din ito babatikusin? Pare ho itong si Saballa na nag-complain ho. Isa sa complainant ng impeachment ni Sara Duterte. So ano masasabi niyo naman ho dito? Ba't di niyo ko komentaryuhan itong si Saballa? Pare din ito. Nagkataon lang itong si Father Siano ay nanindigan ho sa katotohanan, at siya po talaga ay pumapanig talaga at naniniwala ng katotohanan. Ang mga Duterte ang nagsasalita at nagsasabi ho talaga ng katotohanan at totoong may pagmamalasakit, pagmamahal sa ating inang bayan. Opo, nabanggit mo yung clarificatory. Saan po ba ito? Pwede ba siyang huli after na mag-declare na sufficient in form, in substance? Nag-declare na sila sa mismong komite, or dapat mauna itong clarificatory bago sila mag-decide kung sufficient in form, substance, or yun nga, attorney? As a general rule, tama ka. Pero kung ibase natin sa Rule 3 Section 7 ng House Rules, posible, okay, may basihanan yon doon sa Rule 3 Section 7 nila that a hearing may be conducted, but again, based on the complaint. Okay? Hindi yung sila na ang mga ngalap ng mga ebidensya para mapalakas ang complaint. Hindi po pwede yon. Fishing expedition na yon. Kasi nga po, ang basihanan dyan, naka-find na pala kayo ng sufficiency in form at saka sufficiency in substance. Ang i-clarify ninyo yung mga nakasaad lamang doon sa complaint. Ang sinasabi nila, doon sa complaint ni Attorney Cabrera, doon sa fourth complaint, ang nakasaad kasi doon, and they may,
pwede natin busisiin yung kanyang mga ITRs, mga SALN, no? Para ma-prove natin itong complaint na ito. Pupwede ba yun? Hindi po pwede yun. Shotgun allegation yun. Hindi po pwede. So, ang ibig sabihin nun, ginagawa mo na ngayon ang Committee on Justice na magiging investigator mo, na magiging evidence gatherer mo para mapalakas mo yung complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition yun. You have to state with specificity at the very least so that you can come up with an allegation with containing ultimate facts which would indicate, no, that you have charged the offense of graft and corruption, culpable violation of the 1987 Constitution, bribery, other high crimes, and such. Kasi kung hindi mo magawa yan, ang duty ng Committee on Justice is to dismiss the complaint. Opo. Bilang piskal, yung mga pahayag na parang meron na silang desisyon, meron na silang conclusion, pwede po ba yun? Tapos sasabihin nilang may due process, pero pakikinggan mo yung kanilang intro, mga 2 intro, meron ng mga penal na decision, tapos sasabihin na kung mali ang mga inaakusa laban sa iyo, dapat humarap ka. Pero di ba sa regular na piskal, hindi naman po ata ganyan po ang nangyayari po, attorney, na parang magbibigay ng komento agad yung piskal. Makikinig lang siya kung anong ilalatag na ebidensya, mga argumento noong naghahain ng reklamo, tsaka ano yung reply ng inirereklamo, attorney. Oo nga, yun sana. Ang nangyayari kasi dito, yung nag-endorse pa ang mga pinakamaingay, no? Like for example, isasabi na timing na nadala ko pala ito, ito yung third impeachment complaint. Opo. Okay. Sana ang pinatawag nila dito itong mga nag-file. Ito si Reverend Father Joel Saballa, Reverend Father Joselito Sarabia. Biruin mo kung basahin mo itong complaint na ito, magtataka ka. Bakit? Kasi the complaint should be based on personal knowledge. Pero yung mga allegation nila dito, sasabihin mo paragraph 21. Prior to her election, VP Sara served as the mayor of Davao City from 2010 to 2013, 2016 to 2019, and 2019 to 2022. As mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Is this a declaration of ultimate facts? No, this is a matter of opinion. And this is even a baseless opinion, knowing the fact that Father Joel Saballa is actually based in the Diocese of Novaliches. Ito sana ang pinatawag nila. Kasi ito ang naggawa ng complaint Siya nagreklamo. Siya ang nagreklamo. If you are an unbiased, Committee on Justice, ipatawag mo ito si Father Saballa. Sasabihin mo, ito yung clarificatory questioning Father Saballa, you mentioned in paragraph 21 of your complaint that as mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Father Saballa, in your complaint, you did not attach any evidence in your complaint. What made you say that she ruled Davao City with an iron fist? Yun ang mga clarificatory question. Dahil ito pa, paragraph 22, sabi dito, when she took over the office of the Vice President OVP, VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Imagine that, in an impeachment complaint. Kung ikaw ay tarong, kung ikaw ay tamang-tama, unbiased, and competent hearing officer, sasabihin mo dito, i-clarify, patawag mo siya dito sa hearing. Father Saballa, you said that when she took over the office of Vice President, VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Can you please tell me, were you working in the office of the Vice President? Di ba? Paano niya masabi ito? Pari siya sa Novaliches.
How did you know that she was unsatisfied with the budget given to her? Yan ang mga clarificatory question. May basis doon sa complaint. Hindi yung ipapatawag yung mga tao na wala naman, hindi naman nakasaad doon sa kanyang complaint. Kaya nga sinasabi namin, fishing expedition yung ginagawa nila. Attorney. Yun, kasi hindi na nakasaad sa complaint, yun pang tinatanong. Yun totoo na na-mention dito si yung kanilang star witness na preso ngayon. Anong pangalan ng star witness nila? Madriaga. Totoo na naka-mention dito. Sana tinanong ito si Saballa, Father Saballa, inattach mo itong affidavit dito ni itong tao na ito. Anong pangalan nito, Father Saballa? Paano kayo nagkakilala? Yun ang mga tanong. Paano kayo nagkakilala? Bakit ka nag-attach ng affidavit? Sinong nagbigay sa iyo ng affidavit nitong tao na ito? Kasi pare ka naman eh. Bakit ka may affidavit na ganito? Yun ang mga tanong. Paano mo siya nakilala? Paano ito nabigay itong affidavit sa iyo? Kasi in-include mo ito, so parang may personal knowledge ka nito. Matagal mo na ba siyang kakilala? Yun ang mga tanong. Ang nangyari, yung affidavit nitong tao na ito, hindi ko siya gustong pangalanan kasi baka sisikat siya lalo, wala namang kabuluhan yung mga testimonya niya. Ang ginawa pa, hindi doon sa original affidavit niya na naka-attach. Ang tinanong, yung supplemental affidavit na hindi man lang binigyan ng kopya ang kampo ni VP Sara at hindi man lang yun na-explain dito sa impeachment complaint. Paano ka makatanong doon on clarificatory question? Anong i-clarify mo na hindi nga alam ng respondent yung supplemental affidavit niya? Kaya nga, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction yun. Ang tawag namin yun, kabalbalad yun. It has no basis under the law whatsoever. It violates the basic dictates of fairness and due process. Alam nyo guys, kung pagbabasihan natin dito yung mga sinasabi ni Attorney Torion po, ay makikita ho talaga natin na meron ho talagang pang-aabuso. Hindi na ho nila iniisip yung tamang proseso ho. Basta yung sa kanila lamang po ay wagi ho sila sa kanilang layunin na kung paano ho nila talaga to patumbahin, pabagsakin ang karera ng politika ho. Or karera sa politika ni Inday Sara Duterte. Kaya ang dami hong mga eksperto, mga observation na sinasabing wala ho talagang kabuluhan o itong ginagawa lang mini trial. Dahil po sigurado na pag sila po ay nakabuo na ho na at makakita ng butas, ay ididiretso ito sa Senado. May nakita na nga sila sa AMLAC. At ito po ang tanong natin, kung ang ginawa ba ng AMLAC ay tama po ho ba? Dito na ho natin masusukat yan. Kung sila ba ay mga matatalino, may mga alam ba sa batas o sadyang mangmang talaga na nagpakatalino mga kabataan dahil nga po sa pagiging ganid sa posisyon at ayaw ho talaga nila itong mabalik ang mga Duterte sa Malacanang. At pakikinggan din po natin dito itong si Attorney Mike Operario. Nabanggit may billions of pesos ka na pala simula pa 2012. So ang ano dito, magkakaroon na ng negatibo kagad na impresyon kay VP Sara even wala pa tong desisyon. Ito, maling-mali ho ito sa isang anchorman na magkakaroon ho ng negatibong impresyon. Kasi nga yung taong bayan ay talaga mulat na ho. Kung titignan ho natin yung mga track record ho ng mga nag-iimbestiga dyan sa Kongreso, halatang naman hong anti-Duterte ho sila. Kaya ganun na lang ho sila mga kabaitaan, kalakas ang loob na pahihirapan ho itong si Sara Duterte. Pero mas lalo ho itong tumitibay dahil po hindi ito iniiwanan ng suporta mula ho sa taong bayan. Tama. I think the reason inilagay itong mga statement na dito is not about the search for truth. This is clearly a demolition job. Similar to what happened noon kay Jejo Marbinay, kung natatandaan mo, leading towards the election of 2016. Now, it doesn't matter kung totoo o hindi ang sasabihin. Basta mahalaga, mailatag mo yan. I'll give you a very specific example. Dito sa
affidavit na ito ni Madriaga, doon sa paragraph 22, ang title niya nakalagay, 1 billion pesos cash inside Super Grandia. Bakit? Ang ganda ng title, ano? Pero pag binasa mo yung paragraph 22, walang nakalagay doon na may laman na 1 billion yung Super Grandia. And I checked the specs of the Super Grandia, kung kaya niya yung 1 billion pesos ikarga sa kanya. Ayon doon sa Toyota, ang capacity nito is 1,000 kilograms. Okay. Pero ang actual weight ng 1 billion pesos in its current state, yung polymer niya, is about 1.1 ton. Ano? That's 1,100 kilograms. So it will exceed the capacity ng Grandia by 100 kilograms. Secondly, ang nakalagay doon sa paragraph, yung sa title niya, meron daw 1 billion yung Grandia. Pero may one missing detail siya. Hindi mo nilagay sa maleta o supot o sako man lang. Nakakalat lang doon. Oo, kinarga mo lang yung 1 billion. Kung may imagine nyo, yung driver puno-puno ng pera sa Oo, paligid. di ba? Habang nagdadrive ka, kumakalat yung pera sa paligid mo. Di ba? Tanga mo naman nun. Maglagay ka ng ano. Kasi kung ipapalabasin nilang galing may maleta pa yan, at another weight yon at saka parang hindi na talaga kasya. Exactly. Unlike yung statement ng mga 18 Marines. Kaya believable, credible. May picture. Di ba? May picture eh. Tapos kita mo na talagang tama ang weight description nila doon sa size ng maleta. Each maleta will contain about 50 kilos and that's about 50 million pesos approximately. Dito kay Madriaga, ganun lang, sinabi lang niya, basta may 1 billion pinadrive sa akin yung ano. Paano, anong itsura niyan, di ba? Tapos one paragraph, tapos na, wala nang kasunod. Tapos we are supposed to believe all of that at binili yan ng House of Representatives. Alright, so yun po, si Attorney Mike Operario, mga kabaitaan. Simple lang ho yung kanyang paliwanag. Kung pagbabasihan ho, yung perang ilagay ho sa isang sasakyan at ito may kakasya. Ganun lamang ho. At walang detalye kung ilang pera ang inilagay sa affidavit dito ni Trillanes yata yung tinutukoy dito o ni Madriaga, mga kabalitaan. So, itong mga pangyayari ho ngayon sa ating bansa, alam na ho natin kung ano ang naging or kadahilanan kung bakit ho tayo nagkakaroon ho ng impeachment, bakit nagkakaroon ho ng kalamidad na naging susi ho para lumabas yung katotohanan na tayo ay matagal na palang binudol at ninakawan ng pera nitong mga nakaupong mga animal na mga politiko na tinuturo ni Saldico at ng ilang mga ex-marines or sundalo at ni Gutesa na ang may pakana at ang mastermind ho nito ay si Tambuaya, itong si Saldico at ito pong si Bobo M. Naku po, mga kabalitaan, wala ho talagang magnanakaw ang magsasalita at naangkin ho magsasabi ng katotohanan. Dahil sino ba naman na ikaw ay nakatanggap na ho ng limpak-limpak na salapi at ngayon po naman, mga kabalitaan, ay may balak ka pang isauli ho ito sa publiko. Mas lalong inamin mo na talaga yung krimen. Pero sa mga pasabog dito ni Tambuaya ay totoo, nagpapatunay na totoo po pala ang mga sinasabi ho rito ng mga lumalabas na ex-sundalo, Gutesa at ni Saldico, na meron talagang nakawan mula ho sa kaban ng ating gobyerno. Yun po ang pinaka-bottom line na dapat malaman dahil sa Committee on Blue Ribbon Committee, sabi ni Ping Lacson, hindi daw ka panipaniwala itong 18 ex-sundalo at itong si Gutesa. Sa mga sinasabi ni Tambuaya, parang pinatutunayan na ho talaga na may nakawan talaga, mga kabalitaan, sa pera ni Juan sa ilalim ho ng Bobo M administration. Kaya kung nagustuhan nyo po, mga kabalitaan, itong ating video presentation, huwag kalimutan po, suportahan nyo po, panoorin nyo po lagi at i-share nyo po ito, mga kabalitaan. Then subscribe at pinutin ang notification bell. Sa Facebook naman po, follow, like, and share, mga kabalitaan. At huwag kalimutan, pag umabot na tayo ng 100,000 subscribers, yun po yung promisa natin sa inyo. Magmimigay ho tayo ng Duterte shirt at cap, mga kabalitaan. Sa ating pagbabalik para po sa mga karagdagan pang mga makatotohanang impormasyon, balitaan. Dahil ang Danagan Balita, mo balita, mo komentaryo, mo latiko. To God be the glory, Mama Chip Chip. Peace out.